Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Barangay LS 91.1 Forever. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. May mga taong pilit, inaalam ang lahat ng detalye ng katotohanan kahit alam nilang masasaktan lang sila. May mga taong gustong malaman ng lahat para di umano, wala nang kahit na anong bumabagabag sa kanilang isipan. Handa ka bang malaman ang lahat kahit alam mong masasaktan ka? Dear Mama Ganda, ako nga po pala si Ria. 30 anyos na sa kasalukuyan. Ang kwentong nais ko sanang ibahagi sa inyo ay nangyari 5 years ago nang. Tungkol ito sa naging karanasan ko sa first boyfriend kong si Anton. Nakilala ko po si Anton dahil sa pinsan ko. 10 taon ang tanda nito sa akin pero hindi yun naging hadlang para magkaintindihan kaming dalawa. Nagustuhan ko siya dahil sobrang sweet at kalog nito. Niligawan niya ako pero nag-alangan ako sa una. Kasi baka matakot ito sa bala kong mangyari sa relasyong papasukin ko. Firm kasi ako noon sa kagustuhan ko na sakalang ako makikipagsiping sa araw mismo ng kasal ko. Saka lamang po ako makikipagsiping sa lalaking mahal ko kapag kasal na kami. Sinabi ko po yon sa kanya at inaasahan ko na aatras ito. Pero di yun ang nangyari. Pinagpatuloy niya ang panliligaw at sinabing walang kaso sa kanya ang gusto kong mangyari. Sinabi pa nga niya na proud siya dahil kung magkakatuluyan kami, sa kanya ko ipagkakaloob ang iniingatan ko. Mas minahal ko siya dahil nirespeto nito ang desisyon ko. Kaya naman laking pasasalamat ko dahil di na namin namalayan ang pagpapalit ng kalendaryo at na-realize na lang namin na 5 taon na po pala kaming nagmamahalan. Ako po si Ria at ito ang aking kwento. Happy 5th anniversary! I love you. Mas love kita. Libre mo ako sa date natin mamaya ah. Oh, bakit ako? Ikaw yung mas in love sa akin eh. Che! Ay, Anton, naalala mo yung usapan natin dati? Sa 5 taon natin, marami na kaya tayong napag-usapan. Diba, sabi natin kapag umabot tayo ng 5 taon, magsasabihan na tayo ng mga secret natin at mga maling nagawa sa isa't isa? Seryoso ka bang gusto mong pag-usapan yan? Baka mabad mood lang tayo pareho eh. Hindi naman. Nag-promise kasi tayo nun, di ba? Pero… Wala ka naman sigurong nakakasama ng loob na secret o nagawang mali sa akin para mabad mood ako, di ba? Ria, mas okay ata kung sa ibang araw na lang natin to pag-usapan. Huwag ngayon. Dapat happy lang tayo ngayon. Ang usapan ay usapan. Saka yun ang magpapahappy sa akin eh. Paanong nakakahappy ang bulgaran ng mga secret at mga nagawang mali? Kasi sa ganung paraan, mas nagiging transparent tayo sa isa't isa. Sa tingin ko rin kasi, yun ang kulang sa ating dalawa eh. Umabot na tayo ng 5 taon nang di na pag-uusapan yung mga ganyang bagay. Baka naman dahil doon kaya tayo nagtagal, di ba? Sige na. Para kasing di ako komportableng pag-usapan yan eh. Uy, tumapat ka sa usapan ha. Binigla mo naman kasi ako. Dapat nga hindi ka na mabigla kasi matagal na tong usapan natin eh. Nakalimutan ko na kasi. Di okay. Oh, ano na naman yan? Nagtampo ka na naman bigla. Kasi alam mo namang ayoko nung dito mutupad sa usapan. Ay, oo na, sige na, sige na. Pero, pwede bang ikaw muna yung magsimula? Bakit ako? Di kasi ako prepared. Babalikan ko muna mga alaala ko. Mukhang ikaw naman yung ready na magsabi eh. Actually, kahapon pa. Naalala
Alam mo, nung unang beses na nagpunta ako sa bahay niyo noon, tapos nakigamit ako ng CR kasi naparami ako ng kain. Parang naaalala ko to. Teka, ito ba yung… Nagbara yung toilet, tapos umapaw yung tubig, tapos… Huwag mo nang ituloy. Naaalala ko na. Alam ko yan. Pinagbintangan mo pa yung gripo na di makontrol. Samantalang kulay tsampurado yung tubig na kumalat. Ayoko na nga halos bumalik sa bahay niyo eh. Kulang na lang, ibulsa ko na yung… Ano ka ba? Pag-uusapan talaga natin to. Magdi-dinner pa tayo. So far, yun lang naman yung naging secret ko sa 5 taon natin. Proud akong sabihin na naging honest ako. Yung pagkakamali mo naman sa akin. Siguro yung di ako consistent sa pagsasabi sa'yo kung gaano ako nagpapasalamat na andiyan ka lagi para sa akin. Oh, ikaw naman. Paano ba to? Unahin mo sa secret. Paano kung parehong secret at pagkakamali yung nagawa ko? Anong ibig mong sabihin? Ay, sana walang magbago sa atin. Pagkatapos kong aminin sa'yo to ha. Pinapakaba mo naman ako eh. Tutupad ako sa usapan. Naaamin ako sa pagkakamali ko. At yung pagkakamali na yun, sinikreto ko. Ria, 4 months pa lang tayo nun nung may nakilala akong babae. Oh, tapos? Ay, hindi ko kasi makayanan yung walang nangyayari sa atin. Nasanay kasi ako na active ang sex life ko eh. Bago kita naging karelasyon. Naging sobrang hirap sa akin na panindigang ayos lang na wala tayong ganun. Yung walang ganap. Kala ko ba naintindihan mo ko? Naiintindihan ko nga eh. Kaya di kita pinilit kung ayaw mong may mangyari sa atin habang di pa tayo kasal. Yun nga lang, nagpadala ako sa tukso nung may babaeng lumapit sa akin at willing ibigay yung isang bagay na di mo maibigay. Yung sex? Oo, yung sex. Ay, Ria, patagong may nangyayari sa amin tuwing nagpupunta ka sa church nyo. O kaya kapag may family day kayo. Doon madalas may nangyayari sa amin. Hanggang ngayon ba? Siyempre hindi na. Tumagal lang yun ng 3 buwan tapos sabi ko ayoko na. Mali kasi. Nakonsensya ako at naisip kong di ko dapat ginagawa yun sa'yo dahil mahal kita. Pero nagawa mo pa rin. At walang araw na di ko pinagsisihan yun. Ayan, nagkaamin na tayo. Basta ha, huwag mong babanggitin sa magulang mo yung banyo incident ko. Nakakahiya. Ayos ka lang ba? Oo naman. Saan mo gusto mag-dinner? Ria, sorry sa nagawa ko dati. Promise ko sa'yo. Yun lang ang nagawa ko. Di na yun naulit. Wala na rin kaming communication ng babaeng yun. Magdi-dinner pa tayo. Ria naman. Okay na yon, tapos na yon. Huwag na lang nating pag-usapan uli, ha? Nagpanggap akong okay lang sa akin yung ginawang yon ni Anton. Ayaw ko lang masira noon yung anniversary namin. Kaya pinilit kong tumawad kalimutan ang mga sinabi niya. Nabigo akong paniwalain ng sarili kong ayos lang ako. Habang nasa selebrasyon nga kami ng aming anniversary, panay ang paglukso ng mga tanong sa utak ko na alam kong di ko naman masasagot. Napansin ko pong nag-aalala si Anton dahil nararamdaman niyang may gumagambala sa akin. Pero hindi ko lang yun inamin sa kanya. At nang makauwi na nga po kami ng bahay, agad po akong dumiretso sa CR at binuksan ng gripo para di marinig ang mga luhang pumapatak mula sa aking mga mata, ng aking mga kabahay. Inubos ko lahat ng naipon kong sakit at nung pakiramdam ko ay ready na akong harapin ang katotohanan, tinawagan ko si Anton para muling makipagkita sa kanya. Sinabi ko sa kanya na gusto kong malaman ang bawat detalye sa babaeng nakasipin niya.
Nag-alangan po noon si Anton pero dahil naging mapilit ako, nakipagkita na ito sa akin sa basketball court ng aming barangay upang muli kaming mag-usap tungkol sa sikretong inamin niya sa akin nung aming anniversary. Akala ko ba ayaw mo ng pag-usapan to? Ayoko lang masira yung date natin. Ay, parang di ko na kaya magkwento. Pilitin mo, makikinig ako. Ano pa ba yung gusto mong malaman? Lahat-lahat. Pangalan niya, tagasan siya, paano mo siya nakilala, ilang beses may nangyari sa inyo. Lahat! Ay, Mara ang pangalan niya. Mas matanda lang ng 1 taon sa'yo. Nakilala ko siya sa isang dating app. Nung nagkikita kami, nakikitira pa siya sa kondo ng tita niya. Wala madalas ang tita niya kaya doon may nangyayari sa amin. Sino yung unang nagpakita ng interes? Matagal na kasi ako may dating app sa phone ko. I-delete ko na sana yun since di ko naman na kailangan dahil tayo na. Pero natukso akong buksan ulit yun. Tapos, ayun, lumitaw si Mara. Binasa ko yung profile niya at marami kaming pagkakaparehas. Liberated siya at di naghanap ng karelasyon. Gusto lang mag-explore. Tapos, anong nangyari? Doon ko naisip na kung gusto lang niya mag-explore, pwede namang sa akin. Di ako magko-commit sa kanya. Ganon din siya sa akin. Parehong panalo. Ikaw ang unang kumausap? Oo. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon natin. Yung no sex before marriage na paninindigan mo at naiintindihan niya. Siya yung nag-initiate na may mangyari sa amin. Ang palipas lang daw ng init ng katawan. At pumayag ka? Oo, kasi di ako sanay na walang kaano. Alam mo na, ikaw lang naman tong naging GF ko na ayaw makipag-ganun. Kaya syempre nag-a-adjust ako. Kaya ka pumayag nung may nag-alok sa'yo? Sabi ko naman kasi 1 beses lang eh. Pero ilang beses ba? Hindi ko na kasi maalala. Ilang beses nga? Siguro sa loob ng 1 linggo. Nakaka5 beses? Weekends lang tayo di magkasama. Paano nakaka5 beses ka pa? After kitang ihatid sa bahay niyo, tinatawagan ko na siya para makadaan na ako sa kondo nila. Kung di pwede sa kondo, nagmo-motel kami. Pagkahatid mo sa akin, pinupuntahan mo pa siya? Oo. Depende sa pangangailangan ng katawan namin. Madalas naman, siya yung nag-aaya. At hindi ka makatanggi. Kasi alam kong kailangan ko rin eh. Paano kayo natapos? Hindi ako nagpaalam sa kanya. Nagpalit na lang ako ng number tapos di na ako nagparamdam. Paano sa social media mo? Di namin alam ang social media ng isa't isa. Yun yung rule namin nun. First name lang namin ang alam namin. Kahit trabaho niya, hindi mo alam? Imposible namang wala kayong ibang napag-usapan. Imposibleng wala kang sinabi sa kanya na tungkol sa'yo. Wala nga akong ibang sinabi tungkol sa akin. Sigurado ako. Pangalan niya lang alam ko dahil ayokong hanapin niya ako. Paano siya? Anong alam mo sa kanya? Ano eh? Ano nga? Magsabi ka naman please. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nagbabantay siya sa milk tea shop ng tita niya. Malapit lang din dun sa kondo nila. Saan doon? Huwag mong sabihin sa akin. Gusto ko lang malaman. Ria! Sabihin mo! Nagsinungaling si Anton sa akin nung sinabi niya na pangalan lang ang alam nito tungkol kay Mara. Meron pa pala itong alam tungkol sa kanya at pinilit ko siyang magsabi pa. Nilahad ni Anton lahat ng iba pang detalye tungkol kay Mara. Pinadescribe ko rin ang itsura nito at pinilit ko pang pigain siya para sa lahat ng pwede ko pang malaman tungkol sa babaeng nakalantarin niya. Nanginginig ako noon habang nakikinig sa revelasyon niya. Ilang beses na sinubukan kong pigilan ang mga mata kong maiyak. Pero nabigo po ako. Sinubukan niyang patigilin ang pag-iyak ko pero sinuklian ko iyon ng galit. Wala itong karapatang patigilin ako sa pag-iyak.
lalo't siya naman ang dahilan noon. Nagpahatid na ako sa bahay after kong makontento sa lahat ng sinabi niya sa akin. Aminado akong nag-iba na ang pakikitungo ko noon kay Anton. Napansin naman niya at wala na itong ibang ginawa kundi ang mag-sorry. Naging bihira na rin ang pagkikita namin dahil parang di ko na kayang makita pa si Anton. Bumabalik lang lahat ng mga narinig ko sa kanya. Walang nakaalam sa pamilya ko sa nangyari sa amin ni Anton. Sinikap kong itago yon dahil nahihiya ako para sa kanya. Mali na wala akong sinabihan sa nangyari sa amin dahil nung time na kinimkim ko yon, mas lalo po akong nakaramdam ng galit. Na sa palagay ko po, ay hindi maghihilom. Ang alam ko lang, niloko niya ako. At hindi ako basta-basta gagaling mula sa sugat na ito. Barangay LS 91.1 Hindi ako mapakali noon hanggat hindi ko nakakausap si Mara. Lalo't alam ko na po ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Hinahanap ko nga rin siya sa Facebook at nakita ko kaagad ang profile niya. Naka-private iyon at natempt akong i-add at magpakilala bilang karelasyon ni Anton. Inatrasan ko agad ang ideyang iyon dahil baka di rin ito sagutin ang mga tanong ko. Baka hindi niya ako i-entertain kung sakaling magpakilala ko kaagad. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero hindi ko po nagawa. Ang plano ko sanang umuwi na after ng shift ko ay hindi nangyari dahil tinungo ko ang direksyon papunta sa milk tea shop ng tita niya. Nakaramdam ako ng kaba nang makita ko ang sinabing milk tea shop ni Anton. Di muna ako kaagad pumasok noon dahil nanginginig pareho ang mga tuhod ko at balikat. Nung napakalma na po ako ng sarili ko, pumasok na ako at doon ko nakita si Mara. Kahit nakatalikod dito noon habang nag-aayos ng mga straw ng milk tea ay alam kong siya yon. Naupo ako sa gilid at nung napansin itong may tao na sa loob, pinuntahan niya ako para kunin ang order ko. Nakangiti pa ito sa akin pero hindi ko nagawang suklian ang ngiti. Si Mara, bagkos sinuklian ko iyon ng isang tanong na agad niyang ikinagulat. Ikaw ba si Mara? Yung nakasiping ng boyfriend kong si Anton more than 4 years ago? Ha? Tama naman yung pagkakadescribe sa'yo ni Anton. Balingkinita ng katawan, morena, may iksi at kulot ang buhok. May konting tubo ng mga puting buhok at medyo maitim ang labi. Ikaw nga! At ikaw ba yung girlfriend niyang ayaw makipag-sex sa kanya? Ako yung GF niyang may prinsipyo pagdating sa sex. Oh, bakit ka nandito? Nasabi na sa akin lahat ni Anton. Yun naman pala eh. Bakit ka pa pumunta rito? Hindi ako kontento. Hindi ka kontento kahit nalaman mo na ang lahat. Hindi ako kontento hanggat hindi ko naririnig ang side mo. Balita ba to? Kailangan 2 panig ang marinig mo? Ibigay mo ng regalo to sa akin. Kailangan kong malaman ang side mo. Kayo pa rin ba? Oo. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Hindi mo na kailangang alamin pa lahat kung gusto mong maging maayos pa rin kayo. Kailangan ko malaman lahat para alam ko kung dapat pa ba kaming maging maayos. Ay, desisyon mo yan. O sige, tatabihan kita ha. Anong gusto mong malaman? Totoo bang 3 buwan lang nagtagal ang pagkikita nyo? Oo. Tapos isang araw hindi na siya nagparamdam. Hindi mo siya hinanap? Alam ko naman yung pinasok ko. Kaya bakit pa? Hindi ka na in love sa kanya? Hindi. Kasi alam ko kung ano yung lugar ko. Hindi siya na in love sa'yo? Bigla na lang ba siyang mawawala kung na in love siya sa akin? Parang ang imposible kasing walang feelings na nabuo eh. Samantalang nag-connect kayo physically. Sex lang kasi yun. Pwede yun.
Nagalit ka ba sa kanya dahil hindi siya nagpaalam? Nung una, hindi. After 2 months, oo. Bakit? Alam mo, mabuti na lang dumating ka. Bakit nga? May isang bagay kang dapat malaman. I mean, may dapat kayong malamang dalawa. Ano yon? Nabuntis niya ako. Nalaman ko lang after 2 months. At hindi mo siya hinanap? Tulad ng sinabi ko sa'yo, alam ko kung anong lugar ko. Pero nabuntis ka niya. Naisip kong hanapin siya pero wala naman akong alam tungkol sa kanya bukod sa pangalan niya. Papagurin ko pa ba ang sarili ko? Bakit ko hahanapin yung isang taong ayaw naman magpahanap? Salamat ha. Para saan? Kasi hindi ka naghabol. Dati. Ngayon nandito ka na at alam mo na lahat. Maghahabol ako. Mara, Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahabulin ng boyfriend mo para sa sarili ko. Para to sa anak namin. tinuloy mo yung pagbubuntis mo? Bakit hindi? Katawan ko, desisyon ko. Pero alam mong may karelasyon si Anton at alam mong hindi pwede ang sitwasyon mo. Paanong hindi pwede? May nangyari sa amin. Ano pang inaasahan mo? Na sana nag-ingat kayo. Nag-ingat? Kung makakabuo kami. Please, sana wag mo na kaming guluhin. Hindi naman ako manggugulo ng relasyon. Kukunin ko lang yung karapatan ng anak ko. Kulang ang kinikita ko at kailangan ko ng suportang pinansyal kay Anton. Pero di rin naman ganun kalaki yung sahod niya. Wala akong pakialam. Ang sa akin lang may anak kaming dalawa. Kailangan niyang tumulong kundi magdedemanda ako. Mali pala talaga na pumunta pa ako rito. Ay hindi! Tama na pumunta ka rito. Salamat. Ria ang name mo, no? Teka, paano mo nalaman? Next time, magtatanggal ka ng ID, ha? Bago ka sumugod sa taong ayaw mong makilala ka. Matapang po si Mara. Inakala ko noon na kaya ko lang siyang kumprontahin pero nagkamali ako. Ako yung kinayan-kayanan niya. Agad akong umalis noon nang walang kalaban-laban. Natakot pa ako dahil nakita na nito ang ID ko at nilista pa sa papel ang buong pangalan ko. Bago nga ako makalabas noon ng pintuan ng milk tea shop, sarcastic pa itong nagsabi na ihalik ko raw siya kay Anton. Tumawa pa ito ng malakas na para bang iniinsulto ako. Napagtanto kong mali ang desisyon kong puntahan siya. Tinawagan ko po agad si Anton para sabihin ang lahat ng ginawa ko. Nagalit ito at inaasahan ko naman yun. Nakipagkita ito sa akin after ng duty niya. Habang hinihintay ko siya noon, panay ang iyak ko habang iniisip kung paano makakagulo sa amin si Mara. Nung dumating na si Anton sa pinag-usapan naming lugar, nakita ko ang kaba sa kanyang mukha. Muli na naman akong naiyak, lalo't naalala ko yung eksena sa milk tea shop. Sinubukan ko siyang yakapin pero pinigilan ako nito. Sinalubong niya po ako ng malakas na sigaw. Anong ginawa mo? Sorry talaga, Anton. Di ba sinabi ko naman sa'yo tigilan mo na? Bakit nanghimasok ka pa rin? Gusto ko lang namang malaman yung totoo eh. Hindi pa ba sapat yung mga sinabi ko sa'yo? Lahat yung totoo. Mali ko yun. Nawala lang siguro ako ng tiwala sa'yo kaya kinailangan kong kausapin si Mara. Ria naman! Nilayuan ko na nga yung tao eh. Nilapitan mo pa? Hindi ko naman kasi alam Pwede na naman kasing wala ka na lang alam. mas maganda na di ko alam yung tungkol sa panloloko mo sa akin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Parang ang lagay, ako ba tong mali? Ako na nga yung nagawan nyo ng kataksilan. Ako ba tong nagsasorry sa inyong dalawa? I'm sorry. Nabigla lang kasi ako sa binalita mo eh. At ako hindi. Kasi naman bakit kailangan pumunta ka pa ron eh? Ano ba naman? Huwag kang magalit sa akin.
Magalit ka sa sarili mo! Ikaw ang pumasok sa sitwasyon na to! At lumabas na ako, di ba? Tumakas na ako! At ngayon, binabalikan ka ng tinakasan mo! Dahil sa'yo! Dahil hinanap mo pa yung tinakasan ko! Kahit ano pang sabihin mo, ikaw pa rin ang dahilan ng lahat ng to! Maayos na kasi, Ria eh! Maayos na! Wala na sanang mag-aabol ngayon kung di mo na sana inungkat pa! Wala akong dapat ungkatin kung wala kang tinago sa akin! Andun na tayo! Alam ko na yung pagkakamali ko! Inamin ko na sa'yo lahat, di ba? Di ko na yun inulit. Literal na tinalikuran ko na si Mara. Tapos hinanap mo pa talaga siya? Masisisi mo ba ako? Ilang gabi na akong di makatulog sa mga tanong sa utak ko! Hindi sana sa akin ka nagtanong. Kulang ang mga sagot mo! Nasagot ba lahat nung lumapit ka kay Mara? Nasobrahan pa nga eh! Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Alam mong di kalakihan ng sahod ko. Umaasa pa sa akin ang dalawang kapatid ko. May maintenance pa si nanay. Pero tama si Mara! Hindi mo dapat siya takbuhan! May anak kayo! Responsibilidad mo yon! At paano ako makakasigurong sa akin ngayon? Handa naman daw siyang patunayan kung haharapin mo siya! Ayoko na ang harapin siya eh. Kahit yung anak niya. Anak nyo! Dalawa kayong bumuo nun! Wala akong pang sustento sa nabuo na yon. Nagpakalma muna kaming dalawa bago nag-usap uli. Pinag-usapan namin kung ano magiging lagay ng relasyon namin after malaman yung tungkol sa anak ni Mara. Naging firm naman si Anton at sinabing itutuloy namin ang relasyon namin. Nung tinanong ko siya kung anong plano niya kay Mara at sa anak nila, sinabi niyang wala siyang pakialam sa kanila. Medyo nainis ako sa sinabi niya dahil nadamay ang batang walang kaalam-alam. Pero may kaunting tuwa sa puso ko dahil di ko na kailangan makihati pa sa atensyon ni Anton. Sinabi niya na iiwasan naming pareho na makakrus muli ng landas si Mara. Sinabi kong mahirap yon dahil alam na nito kung saan ako nagtatrabaho at ang buong pangalan ko. Dini-activate ko nga lahat ng social media ko sa takot na mas mabilis niya akong matutunton. Noong mga sumunod na araw at linggo, di namin nakita ni Anino ni Mara. Nakahinga kami ng maluwag. Hanggang isang araw, mukhang naging buo na ang loob nito para muling harapin si Anton. Pero ako po muna ang una niyang kinausap. Iba po ang personalidad ni Mara. Matapang siya. At parang alam niya ang kanyang ginagawa. Barangay LS. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. At nagsimula na nga pong manggulo si Mara. Ilang beses itong nagpunta sa trabaho ko pero nabigo siyang kaharapin ako. Nakailang beses akong tumakas noon para lang hindi niya ako makita. Akala ko noon makakaligtas na ako sa ganon. Di ko rin kasi siya kayang kausapin dahil alam kong tama naman siya sa parte na kailangang masustentohan ni Anton ang kanilang anak. Napag-usapan namin ni Anton na kahit anong mangyari, di na ako pwedeng makipag-usap kay Mara dahil baka kung ano pa ang masabi ko. Naalala ko, sinabihan ako ng security guard namin na nagpunta raw ulit doon si Mara. Di naman na ako kinabahan dahil umalis din naman daw agad nung hindi nagbigay ng impormasyon ang aming gwardya. Nakampante akong umuwi pero nung nakarating na ako sa bahay, laking gulat ko nang madatnan ko po sa labas ng bahay namin si Mara. Nakatingin ito sa akin habang papalapit ako. Nanginig ako noon dahil ito na yung pagkakataon
na kailangan ko na siyang harapin. Walang ibang paraan, Mama Ganda, kundi harapin si Mara. Anong ginagawa mo rito? Kakausapin ka. Paano mo nalaman ang bahay ko? Katrabaho mo lang naman yung kaibigan ko. Hindi ko na babanggitin kung sino. Tinulungan niya ako after kong sabihin lahat-lahat. O ano pa bang kailangan mo? Ano pa bang kailangan ko? Kung makatanong ka samantalang wala pa naman ako nakukuha kahit na ano sa inyo? Labas na ako sa problema niyo ni Anton. Pero ikaw ang solusyon para malapitan ko siya. Hindi kita matutulungan dyan. Hindi ka ba nahihiya na tinutulungan mo sa mali ang boyfriend mo? Eh ikaw, hindi ka ba nahiya na pinatulan mo ang boyfriend ko kahit alam mong mali na? Dalawa kaming may gusto nun. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Kasi ikaw lang tong naghahabol sa kanya. Hinahabol ko ang para sa anak namin. Sayong-sayo na ang boyfriend mo. Talaga, akin lang ang boyfriend ko. Isaksak mo sa baga mo. Hindi ako mahilig mag-alaga ng taksil na aso. Nagtaksil siya dahil sa'yo. Wow! Ako ba talaga ang sinisi? Pagmamahal mo lang ba talaga yan kay Anton o sadyang tanga ka lang? Nagtaksil sa'yo ang boyfriend mo. Keso ako, ibang babae yan, nagtaksil pa rin siya sa'yo. Wala kang ibang dapat sisihin kundi siya. Kasi kung hindi siya makate, hindi yan lalapit sa akin para magpakamot. Proud ka bang kumamot ng karelasyon ng iba, ha? Proud akong sabihin sa'yo na totoo lahat ng sinabi ko. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit anong sabihin mo, hindi ako ang talo rito. Ikaw na naghahabol. Talo ako siguro ngayon dahil tinataguan niyo ko, pero tandaan niyo, kakampi ko ang batas. Magtago man kayo, pipilitin ko pa rin kayong lumabas para panagutan tong nangyari sa akin. Walang dapat panagutan sa'yo dahil pareho niyong ginusto yan. Alam mo kung anong pinasok mo? At alam din ng boyfriend mo kung anong pinasok niya. Kaya alam niya na posibleng magbunga yon. At ito na yun. Kaya sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niya tong harapin. Kayanin mo na yan mag-isa. Wala kang mapapala kay Anton. Pipilitin ko siya dahil karapatan to ng anak ko. Unless gusto niyang batas nang maghabol sa kanya para chill lang ako sa bahay habang hinihintay na pagbayaran niya tong ginawa niya sa akin, pwede naman yun. Napakasama mong babae ka! Ako na nga itong inagrabyado niyo tapos ako Wala akong pakialam sa'yo, Ria. Oo, nagkamali ako sa'yo dati at sige, pagsisisihan ko yun habang buhay kung gusto mo. Pero kailangang harapin ni Anton ang responsibilidad niya. Ria, naghirap akong buhayin ang anak namin. Hindi pa huli ang lahat para tumulong siya kahit kaunti. Yang konti na hinihingi mo, yan lang din yung nabibigay niya sa pamilya niya. Tapos kukunin mo pa? Wala akong pakialam. Gumawa siya ng paraan para makapag-abot siya dahil obligasyon niya yun. Paano ba kami makakasiguro? Nasa kanya ang nabuo namin. Ha! Handa ako magpa-DNA test kung gusto niyong pareho. Hindi ako takot. Alam kong siya ang ama ng anak ko dahil siya lang ang nakakasiping ko nun. Pwedeng gawa-gawa mo lang yan. Sa hilig mo sa casual sex, posibleng nalito ka na kung sino yung ama ng anak mo. Swerte ka lang siguro dahil ako yung lumapit at si Anton agad ang una mong pinagbintangan. Sige lang, Ria. Paniwalain mo ang sarili mo sa ilusyon na yan. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Nag-walk out si Mara after niyang bitawan ang kanyang huling linya. Di na ito hinintay. Hindi ko na po ito hinintay na dagdagan pa yun. Dahil doon pa lang, malakas ang habol niya. Hindi na nga po niya ako hinintay na makasagot dahil alam siguro nitong wala naman akong pwedeng ilaban pa sa kanya. Nanghihina ako noon na naupo sa gilid habang tahimik na umiiyak. Nanginginig ako noon at hindi ko alam kung paano kakalma ang sistema ko. Hindi na ako nakapasok pa ng bahay dahil di ko kayang harapin ang pamilya ko.
Tinawagan ko si Anton para makipag-meet sa kanya. Sa tono ng boses ko noon, alam na nito kung ano ang nangyari. Nagkita kaming muli sa basketball court ng barangay namin. Nauna akong nakarating doon at nung nakita ko na siyang naglalakad papalapit sa akin, sinalubong ko na agad siya. Nagyakapan kaming pareho at doon, napabulalas na naman ako ng iyak. Mabuti na lang at kami lang ang tao nung time na yun. Kaya malaya po akong nailabas ang nararamdaman ko. Nung tumahan na ako, saka ako nito pinaupo at kinausap tungkol sa nangyari. Nananakot si Mara na magdedemanda siya kapag di pa kita hinarap sa kanya. Naiintindihan ko naman yung galit niya. Paano na tayo? Anong gagawin natin? Labas ka na rito, Ria. Di mo naman to kasalanan. Naiiya na nga ako sa'yo kasi di ka naman dapat nadadamay pa. Magkarelasyon tayo. Magtulungan tayo. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng umubray ang magtutulungan tayo. Kasi alam ko, habang tinatanggap at sinasanay natin yung mga sarili natin sa sitwasyon na to, masasaktan ka lang. Hindi yan. Kaya ko. Sa ngayon, oo. Kapag tumagal, panigurado, susuko ka rin. Hindi madali na may magpapaalala sa'yo na minsan niloko kita. Siyempre, paunti-unti, makakarating din ako dun. Matatanggap ko rin. Ay, paano ang pamilya mo? Kapag nalaman nila tong iskandalo na to, malamang mag-iiba ang tingin nila sa akin. Huwag mo nang isipin kung ano yung sasabihin nila. Ang importante, nandito ako at tanggap kita. Tanggap ko yung nangyari. Ria, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Alam mo yan. Malalagpasan din natin to. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano. Bayaran na naman ang tuition ng kapatid ko. Si nanay naman, nadagdagan yung maintenance niya. Kailangan pa niya magpa-check up sa susunod na Sabado dahil may nararamdaman na naman siya sa tagiliran niya. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Kaya nga nandito ako para tumulong eh. Pwede naman akong mag-ambag sa sustento ng anak mo. Hindi, ayoko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Gusto ko. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Susustentuhan mo ang bunga ng pagtataksil ko sa'yo? Walang kasalanan yung bata. Ang weird pa rin ang gusto mong gawin. Kung ito ang paraan para mabawasan yung inaalala mo, gagawin ko. Tutulong ako. Alam ko na maaapektuhan ang relasyon natin kung magtutuloy-tuloy ang stress mo dahil sa pera. Kaya sana, hayaan mo na akong makatulong sa'yo. Yan na nga yung iniisip ko eh. Maapektuhan ang relasyon natin dahil dito. Mababawasan ang oras ko sa'yo at magpo-focus ako sa pamilya ko. Lalo na sa anak ko. Okay naman ako kahit mabawasan yung oras natin eh. Naiintindihan ko yun. Alam kong di magiging madali para sa'yo to. Kaya nga handa ako mag-adjust kung kailangan. Ayoko madamay ka rito. Kaya nga naisip kong tapusin na natin tong relasyon natin. Ano? Pansamantala lang naman. Bakit? May nagawa ba akong mali? Ako nga tong nakagawa ng mali eh. Kaya nga gusto kong itama. At ako yung tatanggalin mo sa equation para lang maging tama ang lahat? Ako na nga tong naagrabyado na, pero gumagawa pa rin ng sakripisyo, matulungan ka lang. Ayun na nga eh. Naagrabyado kita at di yun fair para sa'yo. Pahinga lang muna ang kailangan ko. Kailangan natin. Hayaan mo munang i-figure out ko tong bagong pasok na sitwasyon sa buhay ko. Pahinga muna tayo sa relasyon natin para makapag-focus ako. Please? Ayoko, Anton! Ayoko! Ayoko rin naman. Mahal na mahal kita. Ikaw na yung buhay ko. Pero responsibilidad ko ang buhay ng anak ko. Huwag mo naman akong itaboy! Kailangan kong gawin to. Sana maintindihan mo. Ang hirap intindihin kasi ako naman tong willing mag-adjust sa sitwasyon mo, pero ayaw mo! Ayaw mo pa rin! Hindi ko na alam kung saan ako lulugar! Ria, please. Sobrang komplikado na ng lahat. Tulungan mo na lang ako sa ganitong paraan. Ipapahinga lang muna natin tong relasyon na to. Tapos, babalik ako sa'yo kapag nasanay na ako. Paano kung hindi?
Babalik ako. Sigurado yun. Paano ako makakasiguro? Magtiwala ka sa akin. Sigurado ako. Makinig ka. Ipinapangako ko sa'yo. Babalik ako. Pinanghawakan ko ang sinabi ni Anton na babalik siya. Naniwala akong aayusin lang nito ang gusot na nangyari sa buhay niya at babalik ito sa akin. Hinintay ko siya ng ilang buwan hanggang sa umabot ng 1 taon. Wala akong naging balita sa kanya dahil sabi niya mas magandang ganoon para hindi siya madistract. Nung time na di ko na kinaya yung pagka-miss ko sa kanya, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Nagulat ito nang makita ako. Nakipag-usap ako sa kanya kung anong plano niya sa amin. Di niya ako tiningnan sa mata. At natagalan po siya sa pagsagot. Inulit ko ang tanong ko. Hanggang sa maging komportable na siyang magsabi na ayaw na niya. Natuwa daw siyang mag-focus sa anak niya. Para po akong sinipa nun sa dibdib. Nagmakaawa pa nga ako sa kanya na sana pag-isipan niyang mabuting desisyon niya dahil baka nililin lang lamang siya nito. Sinabi ko na baka may puwang pa ako sa puso niya. Pero sinabi niyang mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang pamilya niya kaysa sa aming relasyon. Tinanong ko siya kung sila na ba ni Mara. Tinanggi naman niya at naniwala ako. Sinabi ko sa kanya bibigyan ko pa siya ng tsansa na isipin kung pwede pa akong lumugar sa buhay niya. Sinabi niyang final na ang kanyang desisyon at hindi na ito mababago pa. Napakasinungaling niya po. Dahil 2 days after, nang puntahan ko siya sa kanila, nalaman ko sa kakilala namin na may bago na pala itong dinidate. Parehas daw sila ng pag-iisip pagdating sa usaping sex. Naisip ko, ano bang laban ko dun? Masakit man sa akin, pero kinailangan ko siyang pakawalan. Para lang akong ginawang instrumento ng Diyos para paglapitin sina Anton at ang anak niya. Ginawa rin akong instrumento ng Diyos para maidala siya sa babaeng nararapat para sa kanya. Maraming salamat po sa pagbasa sa aking sulat, Mama Ganda. Yan po ang aking kwento. Masakit man, alam ko pong may aral kayong mapupulot dito. Ako ang inyong kabarangay forever. Ria. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!